take my chances, I am you. I tell you this story, I give you my story, so I can live, live, live. I can live, live, live. Ako si Vince. Marami nagsasabi na hambog ako. Matigas ang ulo, believe na believe sa sarili, siga, at kung ano-ano pa. Pero ang hindi nila alam, sa likod ng lahat ng yan, may pagsubok din akong ginahan. Simula pa ng bata ko, ay hindi ko naramdaman ang pagkalingan ng isang ama. Ang ama na dapat gumagabay sa aking pag-akbay sa mundong ito. Tanging aking na lamang at ang kapatid ko naging sandalan ko. Si Daddy ay umalis papuntang Amerika para makapagtrabaho at mabigyan kami ng aking pamilya ng magandang kinabukasan. Pero hindi ko may tatanggi na nangingilila ako sa pagmamahal niya. Ang saya naman nun. Ang ganda. Saya talaga. Grabe. Rock and roll. Ganda. Anak, ano yung problema? Si Daddy. Pagkatapos ng 6 na taon na pangungulila, bumalik si Daddy. Akala ko ay mabubuo ng aming pamilya, pero hindi ko pala. Si Mami naman ang malas. Ma, ito pa po. Sige, anak. Ma? Alis ka din? Anak, alam kong mahirap, pero sana maintindihan mo. Ako naman ang magtatrabaho para sa inyo. Pero ma, ngayon kumpleto na yung pamilya, alis ka pa? Vince, anak, alagaan mo tong ate mo, ha? Masayang-masaya ako nung araw na yun. Si Mami ay umuwi para makadalo sa aking graduation. Sa wakas, ay mabubuo na rin ang pamilya. Pero ang isang masayang reunion ay umantong pala sa isa. Aray! Ano ko ba, ha? Anong problema mo? Wala akong problema! Ikaw ang problema ko! Bakit ngayon ka lang dumating, ha? Ano ako? Caregiver para sa mga anak mo? Walang hiya ka. Mga anak mo rin sila. Alam ko, pero hindi mo kailangang lumayo! Nagsalita kang... Sige, sumagot ka pa! Mom, Dad, pwede ba? Tama na? Kung sa tuloy ang ganoong mga pangyayari, palagi na lang lasing si Daddy. Kahit nandyan siya, hindi ko naramdaman ang kanyang presensya. Wala akong pakialaman. Pwede kong gawin kahit anong gusto ko. Pero may isang pangyayari na gumising sa akin para malaman ko ang importansya ng ating mga. Oh, Dad, kain na tayo. Una ka lang. Kain ka na maayo. Sige po. Dad? 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 Saan mo to? Dad? Hindi ko na kaya. Dad? Wag! Wag! Wag yan! Tama na, Dad! Dad! Tama na! Oh, bitiwan mo ko! Wala akong kwenta! Kailangan kong mamatay! Wag! Pagkatapos nun, nakapagdesisyon si Daddy na itama ang mga pagkakamali niya. Pumasok siya sa isang rehabilitation center sa Victorias, kung saan siya nagpagamot. Namalagi siya roon ng 2 buwan. Pagkatapos nun, ay bumuti na ang kanyang kalagayan.
hindi na siya umiinom at pero nang mag-away sila ni Mami sa internet, ay nagsimula naman siya ulit. Bumalik siya sa dati. Dad? 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 Wala pa kaya. Eh, Dad, wala na po eh. Lecheng buhay ito. Anong tinutungan ko dyan, ha? Tuto ka na. Lumalala ang kalagayan ni Daddy. Hindi ko na siya maintindihan. Naging mahirap sa akin ang mga nagaganap. Lalong-lalo na muli siyang nagtatapang magpakamatay. Kailangan kong gawin to. Kailangan ko lang mamatay. Huwag, Dad. Huwag mong gawin yan. Kailangan kong gawin to. Kailangan kong mamatay. Huwag, Dad. Huwag. Huwag. Dad, wala kang pakialam. Anak mo ko. Kung wala, sino mag-aalaga sa amin? Eh di magaling mong mami. Kailangan ka namin. Alam mo kung bakit? Kasi mahal ka namin. Kailangan kita, Dad. Pero anak, wala na akong rason para mabuhay ka. Kami ni ate. Mami, kaming pamilya mo. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, napagtanto ni Daddy na ang buhay ay sadyang napakahalaga para aksayahin. Muli siya nagbalik loob sa Diyos. Pumasok sa rehabilitation center sa Cebu. Doon nabago ang kanyang buhay. Pagkatapos niyang lumabas, ay nakita ko ang pagbabago niya sa pag-uugali at pananaw sa buhay. Ngayon, kami ay payapa na mamumuhay kahit nangungulila kay Mami. Kahit wala si Mami, ay andyan si Daddy na napatuloy na mamatnubay sa amin magkakapatid na humuhubog sa aming pagkakapatid. Pagkatapos ng pangyayaring yun, kapag desisyon si Daddy, may tamang lahat kanyang pagkakamali. Bloopers na rin. Kinatasigo niya na. Sinubuan ka rin dun. Ang imo ID. Aray! Ano ka ba? Ano problema mo? Wala akong problema. Ikaw ang problema ko. Bakit ngayon ka lang dumating? Ha? Anak ko, mga caregivers para sa mga anak mo? Alam mo rin siya. Dad,